Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Housing project sa ilalim ng 4PH program sa Iligan City, malapit nang matapos. Inanunsyo ng Iligan City Housing and Resettlement Office na malapit nang matapos ang isang 2-story tenement housing sa lungsod na may kabuuang 28 units at halagang 29 million pesos. Ayon kay Housing Office Head Reynaldo Roque, bahagi ang proyekto ng pambansang pabahay para sa Pilipino program ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dagdag pa niya, pilot project ito ng Iligan at inaasahang masusundan pa ng iba pang housing developments, kabilang ang interes ng ilang dayuhang mamumuhunan at mga developer ng Pag-ibig Fund na magtayo rin ng condominium type building sa ilalim ng extended 4PH program. Ipinaliwanag naman ni Roque na dahil may subsidy ang pamahalaan, nasa 4,000 hanggang 5,000 pesos na lang kada buwan ang hulog sa loob ng hanggang 30 taon para sa mga miyembro ng Pag-ibig Fund, at maaari ring makinabang dito ang mga tricycle at taxi driver basta magpamiyembro sila. Alinsunod na rin ito sa direktiba ng Pangulo, na pabilisin at palawakin ang 4PH program upang gawing mas abot kaya at mas accessible ang pabahay para sa mas maraming Pilipino. Samantala, sa Metro Manila ngayon, malaking bahagi ng Navotas landfill, natambakan na at wala ng usok. Sa tuloy-tuloy na operasyon sa Navotas Sanitary Landfill, iniulat ni Mayor John Ray Chanco na malaking bahagi ng landfill ang natambakan na ng lupa at wala ng aktibong apoy at usok. Ayon sa alkalde, ang natitirang bahagi na tinututukan ngayon ay ang mga hotspot na target matapos sa lalong madaling panahon para tuluyang makontrol ang sunog. Kinumpirma rin umano ng international experts na ang soil covering o smothering, ang pinaka-epektibong paraan sa pag-apula ng apoy, alinsunod sa pandaigdigang pamantayan. Ayon pa sa alkalde, malaki ang naitulong ng pagbubukas ng bagong access road papunta sa landfill, na nagpadali sa pagpasok ng mga kagamitan, tauhan, at supply sa lugar ng operasyon. Nagpasalamat naman ang lokal na pamahalaan sa tulong ng Department of Public Works and Highways, Armed Forces of the Philippines, at Asian Shipping Corporation, pati na rin sa mga bumbero, eksperto, at pribadong sektor na tumutulong sa operasyon. Ating alamin ang mga latest update mamayang alas 5:30 ng hapon, sa programang Metro Manila Ngayon, Afternoon Edition. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas, mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon.